Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, araw at oras dito po sa Pilipinas. Ito ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng ating programa. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side. At of course kasama natin dyan sa Master Control sina Hero, si Justin, and of course sa ating Wirecast operation si Leo Magpayo. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ang programang Global na Tayo ay narinig at napapanood po ninyo sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. And of course, nasusubaybayan din po tayo sa pamamagitan ng ating Radyo Pilipinas YouTube channel. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming. Ayan. Ngayong umagang ito, mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa kinakaharap ng ating business process outsourcing industry sa bansa. Ano po? Of course, pag sinabi nating business process outsourcing sa bansa, kasama na po dito ang mga call centers natin na located sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lamang dito sa National Capital Region. Bakit ko nabanggit ito? Sapagkat meron pong isang panukalang batas sa Estados Unidos na naglalayo kapag ito ay naaprubahan at ito ay naipasa bilang ganap na batas sa Estados Unidos. Ito ay naglalayong pigilan o harangin ang mga US investors na maglagak ng kanilang mga pamumuhunan o pagtatayo ng mga call centers dito sa Pilipinas. Opo, narinig po nyo yung nabanggit ko. May panukalang batas sa Estados Unidos na kapag naging batas na ng tuluyan ay magdi-discourage o magbabawal sa mga US companies na magtayo ng call centers dito sa Pilipinas. Anong maaaring maging epekto nito sa ating BPO industry, lalong-lalo na sa employment, at epekto na rin ito sa ating ekonomiya? Lahat po ng mga katanungan na yan at marami pang iba, susubukan po nating masagot sa pagbabalik ng ating programa makalipas lamang ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ang BPO industry po sa Pilipinas ay isang major economic pillar na nagko-contribute ng malaki sa ating gross domestic product and employment. Ito ay ang ating BPO dito sa Pilipinas ay isang tinatawag na global leader dahil kilalang kilala po ang ating BPO industry dito sa ating bansa dahil po sa skills ng ating mga call center agents, yung kanilang English proficiency at iba pang mga serbisyo mula sa customer support hanggang sa IT hanggang sa finance at healthcare. Ito pong sektor natin na ito ng industriya ay driven by success pamamagitan ng tinatawag nating cost-effective labor market. Malakas na suporta mula sa gobyerno at yung tinatawag na cultural affinity sa Western market. Ito po ay nagli-lead sa kanilang patuloy na paglago at pagbibigay ng substantial positive impact sa ekonomiya ng bansa.
Ang ating pong BPO industry, ang isa sa mga pinakamalaking nagpo-produce ng mga trabaho. Silang maituturing na largest employer sa bansa. Imagine niyo yan. Ang sektor pong ito ay tinatayang may value na $38.7 billion. Nagbibigay ng trabaho para po sa mahigit sa 1.3 milyon nating mga kababayan. Ano po? At ito pong mga kaganapang ito ang nagsosolidify sa posisyon ng Pilipinas bilang isang premier outsourcing destination. Ngunit, ano ang mangyayari kung maipasa nga itong isang panukalang batas sa Estados Unidos? Ano po? Kung tawagin itong panukalang batas na ito ay Keep Call Centers in America. Ulitin ko po yung panukalang batas na ito na Keep Call Centers in America, na layong nagbawal sa mga US companies na magtayo ng mga call centers sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Matatanggalan kasi, batay sa panukalang batas, ang sinumang US company na makita ng magkaroon ng federal grants o federal loans kung sa labas sila ng Amerika magtatayo ng call centers. Pero samantala, puspusan naman ang pakikipag-usap ng ating Philippine Embassy sa Washington upang hikayatin ng ilang mga babatas na ma-exempt ang Pilipinas sa nasabing panukala kung ito man ay maging isa ng batas. Pero ano ang magiging kalagayan ng ating lokal na business process outsourcing kung sakaling ito nga ay maging isang tuluyan ng batas? Paano sila makakakope at ano yung mga hakbang na kanilang isinasagawa sakasakali mang ito ay maisakatuparan? Samantala sa puntong ito, para masagot po ang ilan sa mga katanungan yan, makakasama po natin sa ating programa ngayong araw na ito ang isa sa mga leading sectors ng BPO industry, walang iba kundi ang BPO Industry Employees Network Philippines o BIEN, at po BPO Industry Employees Network o BIEN, sa panguna po ng kanyang Secretary General Renzo Baghala. Magandang umaga po Sir Renzo, si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang araw po. Hello, good morning po, good morning, at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programa. Maraming salamat din po. Alright, thank you very much. Siguro po ang aking unang katanungan, Sir Bien, dito sa Mr. Renzo, ito pong panukalang batas sa Estados Unidos na kung tawagin ay Keep Call Centers in America. Ano po ang reaksyon nyo dito sa panukalang batas na ito? Sa Keep Call Centers in America Act of 2025, yung panukalang batas, yung reaction lang din naman natin ay actually against tayo doon dahil malinaw siya na threat o banta sa kabuhayan ng 1.8 million na BPO workers dito sa Pilipinas. At isa sa mga epekto din ay yung nais din na parang pag-awahin pa yung mga manggagawa ng US at sa manggagawa dito sa Pilipinas dahil kaya naman isinusulong ng US yung panukalang batas na ito dahil din dun sa krisis na kinakaharap nila na kakulangan ng trabaho. So, they need to generate jobs for US citizen. And domino effect nun ay kawalan o banta sa trabaho ng hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang mga bansa na may outsourcing companies. Okay. Now, sa datos po ng inyong organisasyon, sa datos ng BIEN, anong bansa ba ang may malaking bilang ng mga naitayong call centers dito sa Pilipinas? Ang leading talaga when it comes to BPO outsourcing ay India. Pumapangalawa ang Pilipinas pagdating sa population neto. Pero when it comes to customer service ay Filipino workforce pa rin talaga yung malaki yung naiambag sa customer service. Pero advantage nung Indian counterparts natin ay advanced na sila dun sa mga other services outside contact centers, leading in IT,
technical support na in areas we can still consider na lacking in the Filipino workforce. Mhm. And madami ding contact centers sa Latin America, sa South Africa, sa African countries, Mhm. South Asia, meron din sa mga karatig o mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, sa Malaysia, sa Vietnam. Mhm. Okay. Alright. Pero matanong ko lang, Sir Renzo, sa mga foreign companies na nagtatayo dito ng call center sa Pilipinas, sino ang may pinakamalaking share na naitayo na dito sa Pilipinas na call center? Amerika ba? Yeah, if titignan din yung data ng mga top 10 BPO companies at yung top 20 na BPO clients, Mhm. very or heavily dependent tayo sa US foreign clients, yung mga nakabase sa United States. Ang leading ay yung Concentrix na may 100,000 employees dito sa Pilipinas. Mostly talaga ay US-based. So, malaking epekto if mapupush tong panukalang batas na to sa mga trabaho namin dito sa Pilipinas. Mhm. Mhm. Okay. So, as we speak po, gaano na ba kalaki na likha nitong trabaho? You mentioned kanina, pakiulit lang po kung gaano kalaki na yung na-employ nitong nitong mga foreign itong mga call centers na ito ngayong taong ito. Mm. When it comes to employment, sa datos namin ay in-announce din to ng IBPAP, yung organization o samahan ng mga BPO companies, ng mga industry leaders. In-announce nila by 2024, the employment rose to 1.8 million. At recently lang ay in-announce din nila na nasa 1.9 million yung employed na sa BPO industry. At yung economic significance din ng industriyang ito ay yung buong industriya ay kumikita, may revenue siya ng 38 billion US dollars at nasa trajectory din o tinatarget din ng industriya na kumita pa nung mas mataas doon. I believe target nila this 2026 ay nasa around 40 billion US dollars. So, malaki talaga yung kinikita ng mga BPO companies dito sa Pilipinas. Mhm. At malaki din yung ambag sa when it comes to taxes. Mhm. Dahil 1.9, imagine 1.9 million workers ay nag-aambag through income taxes, value-added taxes, though binibigyan ng leeway o ng mga tax incentives itong mga foreign direct investments o mga BPO companies na to ng tax incentives. Pero when it comes to income taxes, malaki yung ambag ng mga BPO workers dyan. Kaya isa din, hindi rin katanggap-tanggap sa amin yung nangyayaring korupsyon Yes. na nagagamit yung aming buwis sa bulsa ng iilan. Yan, mamaya babalikan ko yung issue na yan, yung maaaring maging yung side effect naman ng yung ongoing na investigasyon ng gobyerno tungkol dito sa mga anomalous flood control projects at iba pa. Pero babalikan ko itong issue na ito with dito sa Amerika. Pero nabanggit mo, napakaraming mga nabibigyan ng trabaho sa pamamagitan nito mga call centers na ito. Matanong ko lang, gaano kalaki nabibigay ng employment ng BPO industry dito sa mga newly college graduates natin? Kasi yearly, I think, nasa 100,000 mahigit ang gumagraduate taon-taon. At ito bang mga ito ay nakakapasok sa industriya ng call centers? Yeah, actually, isa ako sa mga produkto nung ganon, ng sistema nung na-impose yung K-12 na which is to make Filipino students to be globally competitive daw, to be readily employed kasi kahit yung curriculum namin ay talagang nagkikater
for foreign investors para after we graduated senior high school, ready na kami ma-employ. Mhm. Pero may palag o may reaksyon yung CCAP o yung Call Center Association of the Philippines. Mhm. Most of the employees na galing dun sa yung senior high school graduates, inaamin nila na may mga pagkukulang when it comes to skills. Mhm. So they announced last time that senior high school graduates are not BPO ready. Uy. So maganda na nagbibigay ng empleyo o trabaho para sa mga newly graduates, pero yung sa usapin kung handa ba sila dun sa trabaho, yun yung issue. Kaya we have to, dahil din sa matinding kompetisyon sa mga iba't ibang kumpanya and different markets such as yung mga counterparts like neighbors natin sa Southeast Asia, lalo na yung India, yung we have to keep up with the skills. And especially right now, there are also threats ng artificial intelligence na dito sa Pilipinas ay walang regulation. And the question is kung ready ba yung skills ng Filipino workforce dun sa adoption ng artificial intelligence. So there are different factors din. Pero mismong mga industry leaders, they say senior high school graduates are not yet BPO ready. Mhm. 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 Okay. So ano 'yan? Parang merong skills mismatch ba tayo nakikita tungkol diyan? Yeah, maraming job mismatch when we say we could consider it underemployment dahil marami din naman talaga sa BPO industry ay mga college graduate din, mga kabataan na dahil din sa lack of opportunities Yes. doon sa kursong kinuha nila. Mhm. And alam din naman natin na mababa din yung sahod when it comes to other sectors or other industry dito sa Pilipinas. At yung nakikita nila na medyo mataas ang bigayan o ang pasahod sa BPO industry. So maraming professional, we could consider it professional, yung may skills na pero hindi nagagamit dun sa Yes. kung ano yung kinuha nilang kurso. Mhm. At when it comes to senior high school graduates, ay yung lack of training pa coming from the government, especially yung binibida ng industriya natin ay yung customer service. So isa sa mga skills na kailangan dun ay yung English communication skills Mhm. and soft skills. Pero aside from that, kailangan na din talagang mag-keep up nung Filipino workforce No. na magpa-upskill. Pero yung sa upskilling din kasi may issue kung ito ba ay may karampatang compensation or upscaling lang siya, which means that dagdag trabaho pero the same pay. Mhm. So yun yung mga questions din natin sa industry leaders at kahit mismo sa government. Alright. Ano ang nakikita ninyong epekto nitong panukalang batas na ito na Keep Call Centers in America sa overall BPO industry ng Pilipinas? Ayun. Unang-una, hindi ito yung unang beses na ginawa ito ng US dahil around Barack Obama's administration ay meron na rin talagang protectionist policy, yung America First policy niya, Mhm. na hindi naman talaga nag-push through. Pero malaki yung kumbaga maliit din yung tsansa na lilipat o babalik talaga yung mga BPO companies sa US dahil unang-una, ang ino-offer ng Pilipinas ay cheap labor talaga, murang Okay. pasahod at malaki yung kinikita nila dito. Mhm. Pero we will never know kasi this is the Trump administration at alam naman natin yung si Trump, yung kanyang administrasyon ay kung ano yung gusto, kung ano yung gustong makuha ay hindi imposible para sa kanya. Mhm. Pero yun, epekto ay kung babalik nga sila ay kawalan o mawawalan ng trabaho sa milyon-milyon nating mga BPO employees. Dahil na rin wala ring safety net
dahil ang ating bansa ay nananatiling hindi industrialisado, wala tayong sariling industriya na pwedeng makapagbigay ng employment. So, nakaasa tayo yung ating ekonomiya mostly sa mga foreign investors. Yes. So, tayo rin naman, kaya rin naman tayo natulak doon ay dahil na rin sa dikta na rin ng US when we entered the GATS World Trade Organization o yung General Agreement on Trades and Services. So, yan, there is a factor na pwede siyang i-push ng Trump administration pero pwede ring manatili yung mga foreign BPO companies na to dahil malaking kinikita nila dito. Okay, siyempre, bukod sa mawawalan ng trabaho, yung mga nasa call centers natin, may figure ba kayo kung magkano naman ang mawawala sa maaring income na maipasok nito sa ating ekonomiya? Kasi nabanggit ko kanina, ang laki ng contribution ng ating call center operations sa mismong gross domestic product ng bansa. Ginoong Renzo? Isa rin sa ambag ng BPO industry ay yung foreign exchange. Dahil in reality ay ang bayad ng mga foreign clients na to sa mga BPO companies ay dolyar talaga. And we have surpassed yung foreign remittances ng ating OFWs. Ayun, magiging epekto din siya yung loss for the foreign exchange or foreign remittances, yung dollar remittances natin. And syempre, bukod sa employment ay yung sa GDP din, yung dahil sa datos talaga ay papalaki yung productivity rate ng BPO industry. So it means lumalago talaga siya dito at mas lalong nag-expand pa sa different regions sa mga probinsya. So may malaki talaga siyang epekto sa ekonomiya din natin. Okay. And syempre, mga taxes na naipoprovide ng BPO industry. Aside from the income taxes, tapos syempre, nangungupahan tong mga BPO companies na to sa ating mga local malls, yung mga ganon. So, may epekto din talaga siya dun sa kikitain ng ating mga local businessmen dito na nagpapaupa ng mga office spaces. Okay. Pero ngayong binabantayan nating mabuti itong panukalang batas na to sa Estados Unidos na Keep Call Centers in America. At yung banta nito na pwedeng harangin lahat ng mga investments mula sa US para magtayo pa ng karagdagang call centers dito sa bansa. Habang iniintay natin ito o habang binabantayan natin ito, may mga hakbang na ba kayong ginagawa at sa inyong organisasyon na upang matugunan ang hamon na ito sakaling pumasa nga itong panukalang batas nito at maging tuluyan ng batas sa Amerika? Yeah, we challenge DOLE, yung government, syempre. And we also challenge the industry leaders na mag-isip-isip na ng plano for safety net for workers dahil nananatili pa rin tayo dun sa low end ng global service value chain kung saan yung mga task at trabaho talaga namin as BPO workers ay napakadali or easily to be replaced siya. At siya talaga yung unang manganganib sa panahon ng tanggalan. So we have to keep up with our skills, and also to the government, we challenge and yung panawagan na magkaroon din ng ating sariling industriya dahil marami naman din talagang professionals na pwedeng pakinabangan ng ating gobyerno, ng ating bansa para mas lalong ma-develop yung ating bansa, mas makakatulong doon sa kung ano talaga yung needs ng ating mga kababayan. Na hindi lang talaga tayo umiikot yung mundo natin doon sa customer service. Pwede pang mag-generate talaga ng jobs, and I believe na kayang-kaya talaga ng
bansang Pilipinas na tumayo sa sarili niyang mga paa when it comes to economic policies na hindi nakaasa sa mga foreign direct investments. Matanong ko lang, Sir Renzo, sa inyo bang pagtasa ang welfare and protection ba and benefits ng ating mga nagtatrabaho sa call center agents? Kamusta ito? Are they well protected? Are they well compensated? And are their welfare being looked after by the companies themselves and of course ng Department of Labor and Employment? Natitignan ba ng gusto, natututukan ba ng gusto ang kapakanan ng ating mga call center workers? May mga pagkukulang talaga. Lalong-lalo na nung nakita natin yan doon sa Lindol, sa Cebu, kung saan maraming nailantad na mga occupational safety and health violation. So meron tayong OSH standards, meron tayong batas sa OSH na ang layunin talaga ay maprotektahan yung kaligtasan, magkaroon ng safe workplace para sa mga workers. Pero nakita natin yan nung lumindol, ang tugon ng mga BPO companies na to ay business as usual. Yes. Patuloy lang tayo kahit lumilindol. So evacuate muna. After that, balik na tayo ulit sa trabaho. Without the guarantee na nagkaroon sana ng inspection. So yun yung kakulangan sa part ng DOLE, yung mahigpit na pagko-conduct ng inspection to see that these companies are following the OSH standards law. When it comes naman sa wages and benefits, nakikita naman natin yan na meron talagang race to the bottom wages dahil na rin sa competition of different BPO companies competing for accounts and clients. So there is a intense pressure to keep the wages low. Dahil doon, kung hindi na natili yung offer nila around 2000s nung binibida nila na ang BPO industry ay nagbibigay ng pasahod na mas mataas other than other sectors, ngayon nahihirapan na siyang mag-keep up sa pasahod, lalong-lalo na sa minimum wage, na hindi naman kami sakop ng mga wage orders. And there are a lot of issues pa. Isa din yung hindi unionized yung workers sa BPO industry, nananatiling non-unionized. Alright. So, when it comes to voices and grievances nung mga workers, ay wala talagang workers or genuine workers representation na sana napapakinggan yung mga bosses namin bilang mga rank and file employees, dahil mahirap din talaga mag-union dito sa industriyang ito dahil na rin sa self-regulating practices na hinahayaan ng government. Walang namumulis sa mga unfair labor practices nila. So that's why isa rin sa mga measures na ginawa ng organization namin is we filed for the BPO Workers Welfare Act o yung Magna Carta for BPO Workers sa House of Representatives, yung House Bill 5166, na yung layunin ay itaas yung pasahod into 36K national entry level, dagdag benepisyo when it comes to leaves and hazard pay, pagrespeto dun sa karapatan ng mga manggagawa to refuse unsafe work, magkaroon ng genuine workers representation sa OSH committees, at yung pagrespeto sa freedom of association ng mga manggagawa. So, yun yung mga laman o provisions nung panukalang batas na yun, na final natin. Alright. Siguro, Sir Renzo, huling katanungan ko na lang at siguro reaction, to be exact. Ano ang reaction at pananaw ng ating BPO industry, ng ating mga call center workers, ng inyong organisasyon, ng BIEN, dito sa patuloy na investigasyon sa mga anomalous flood control projects, hindi lang sa mga anomalous flood control projects, kundi sa iba pang mga proyektong panggobyerno, infrastructure projects. Ngayon, kasama na pati ang farm-to-market roads, pati mga ghost hospitals, meron na rin. Pero ano ba ang reaction dito ng BPO industry? First of all, kasi mga foreign investors din ang involved dito sa pagtatayo ng mga negosyong ito. Marami tayong mga kababayan nagtatrabaho dito.
And of course, sa pagtatrabaho, sa pag-i-invest, buwis ang katapat niya na pumapasok sa kaban ng bayan ng Pilipino. Anong reaction niyo po dyan? Ano ang reaction niyo dyan sa mga anomalous flood control projects niyan? Nakaka-apekto ba sa inyong industriya yan? Sa mga workers, meron talagang epekto yan dahil when it comes to social services, hirap na hirap kami. Even if malaki yung ambag when it comes to income taxes, lalo na sa mga malalaki yung sinasahod, malaki yung kaltas sa income tax. So hindi siya natatranslate sa amin mga workers bilang social services coming from the government. At lalong nakakagalit na nakikita namin siya na naibubulsa lamang ng mga corrupt. Isa din ay bilyon-bilyon yung nanakaw. Yung bilyong-bilyong pera sana na yun, pwede siyang ma-invest o pwedeng pondohan ng gobyerno yung national industrialization na sana binubuo na sana natin yung ating sariling industriya, nakakapag-generate na ng mga stable and regular jobs for Filipinos instead of umasa sa foreign investments. At isa rin sa mga takot din ay dahil sa corruption issue na to na hanggang ngayon ay wala pa rin talagang napapanagot. So, isa rin na yung pagkakaroon din ng takot sa mga foreign investors na mag-invest dito sa Pilipinas yung ating credibility. So, ayun, yung mga magiging natin, epekto nun. Pero yung reaction natin ay nakakagalit talaga na hanggang ngayon ay wala pa rin talaga napapanagot at tila nagtuturuan na lang talaga yung mga politiko kung sino yung may sala at they're trying to save their yung isa't isa. Parang naglalaro na lang sila ng the boat is sinking, kampihan, laglagan, na ang daming nasasayang na oras sana na natutuganan yung mga iba't ibang isyong panlipunan. Very well said, Sir Renzo, sa huling posing ko ng katanungan at reaction sa inyo. Sa puntong ito, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, Ginong Renzo Bahala, siyang Secretary General ng BPO Industry Employees Network sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, and kasama nyo kami sa pagtutok dito sa panukalang batas na ito sa Estados Unidos na Keep Call Centers in America. Kasi malaking epekto po ito sa ating BPO industry, sa ating mga kababayan nagtatrabaho sa nasabing industriya, at maging sa pangkalatang ekonomiya ng bansa. Kaya maraming salamat po sa BIEN at sa inyo po, Ginoong Renzo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Si Mr. Renzo Bahala, siyang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o BIEN. Okay? At bago tayo tuloy magpaalam, binabati ko muna si Carlito Marquez, nakatutok sa atin. Magandang araw sa iyo, Carlito Marquez. Si Machete, kung tawagin ko yan. And of course, gayon din, magandang araw din kay Jeff Mendoza. Good morning din sa iyo, Ginoong Jeff Mendoza. At sa lahat ng ating mga kababayan. Alright. So yun, naipaliwanag na mabuti ng Secretary General ng BPO Industry Employees Network o BIEN kung ano ang maaaring maging epekto nitong panukalang batas na Keep Call Centers in America. Panukalang batas pa lang po ito. Hindi pa siya tuluyang batas. Kaya po ang ating Philippine Embassy sa Washington ay nakatutok dito at kinakausap na ang mga mambabatas sa US House of Congress, gayon na rin sa Senate, upang ng US Senate, upang sinusubukang ma-exempt ang Pilipinas kung sakasakaling maging tuluyang batas na po itong Keep Call Centers in America sa Estados Unidos. Dahil ulitin ko, kapag ito po ay naging isang batas, gagawa po ng hakbang ang pamahalaan ng Estados Unidos na pigilan ang mga US companies na mag-invest ng mga call centers dito sa Pilipinas, magtayo ng mga call centers. Anong ibig sabihin nun? Epekto sa trabaho ng ating mga mamamayan na sabi nga natin kanina at sinabi nga rin ni Mr. Bahala ng BIEN
napakalaking na-generate na nito na trabaho sa ating mga manggagawa. Aba, imagine ninyo, sa trabaho pa lang, mahigit na sa isang mahigit sa 1 milyon na ang nabibigyan ng trabaho nitong call center dito sa Pilipinas. At siyempre, epekto rin sa ekonomiya ng bansa sapagkat we're talking about taxes, we're talking about dollar remittances, we're talking about taxes na siyang pumapasok sa kaban ng bayan sa pamamagitan po ng mga call centers na ito. So tututukan din po natin ito, and hopefully sa mga susunod na araw may makapanayam naman tayo dito sa ating himpilan mula sa ating Philippine Embassy sa Washington para malaman naman natin ang kanilang mga hakbang na ginagawa ron upang makausap ang mga mambabatas both sa US Congress at sa US Senate tungkol dito sa Keep Call Centers in America. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa ating engineering side, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagtutok at maraming salamat din of course kay Miss Stephanie Vicente, ang ating executive producer. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.